ako, mahal ko, baby ko. Oras muna natin sa buong kubluan. Check your time. 8:69 in the morning. Bakit to? Bakit ganon? Sinabayan ko yung kanta kasi. Partner, napakasakit nung kanta. Oo. Actually, partner talaga siya nung story natin for today. Oo. Pero bago ang lahat, ini-invite po namin kayo na makinig po sa Energy FM. Nandyan po kami sa second to the last na tuner po ng inyong mga radio sets. Okay, and of course, sa aming digital space. Ang ating Facebook page, Energy FM 1067. At ang aming TikTok account, Energy FM 1067. Pasok lang po kayo mga sir. At ako meron po kayong extra load. Gusto niyo makisawsaw sa usapan namin today. Baka kasi na-experience nyo na ito. O di kaya naman meron kayong insights about the story. Ano bang kailangan gawin ni Ami? I-message nyo na kami. 0945 367 87 92. Ayan. I-text mo na yan. Message mo na kami, ha? Pero partner, gets mo ba yung story? Nagkagulatan kasi eh. Oo, Pero talagang former pala to yung ex niya, no? Ay, yung babae niya, no? host. Host. At kumakanta rin yata. Malamang. Hindi. Dinagdagan ko lang, ano? Baka nga, nag-iimbento ka lang, Jim pero Paul. teka lang, yung reaction ko ay ako'y naiyak doon. Kasi nga naabutan ko nga eh. Na etong host pala nila, ay yung babae niya! Oo. Sorry kasi hindi masyadong naka-follow si Jimbo dahil medyo malakas na... May barena doon sa... sa labas eh. Hindi nila narinig na masyado. Ito ang okasyon ay... Birthday. 70th birthday ba? Ng mother-in-law. Medyo narinig ko yun. Galing mo doon sa part na yun. Ng mother-in-law ng itong girl. Oo. Okay, so ano ang problema niya ngayon? Ang problema niya, alam niya nang niloloko siya, pero ang sabi is, hindi, kumbaga, ang arte mo naman, parang, not the exact words, pero, alam mo yun, binibigyan naman namin yung support na kailangan ninyo. Hindi naman kayo pinapabayaan. Okay. Pero hiwalay ba talaga o magkasama pa rin sila? Magkasama sila sa isang bahay eh. So, sa bahay ng in-laws. So isinumbat netong lalaki tsaka nung mother niya ay yung sustento. I mean yung pera. Yung pera, pang-suporta sa bata. Okay. Ang sabi nga nitong si Ami, ang hirap daw kasi alam niya na niloloko siya at nahihirapan na siya, nalulungkot siya. Hindi siya makaalis dahil nung nagbuntis pala siya at nanganak siya, sinuko niya na yung kanyang karera. Ayun ang mahirap, no? Ito lang, nakuha agad yung pinupunto niya. Yan ang hirap din sa ating mga kababaihan, no? True. Sa atin? Sa atin? Babae yarn? Okay. Dahil sa mga kababaihan na, di ba, may pinag-aralan, di ba? Kumbaga parang, meron siya, wow, solo ko dito. Wow. Yes, taray. Hindi, nakakaano lang kasi, nakakainis lang din. Bakit? Ang importante kasi may ipon ka rin eh. Oo, totoo. Alam mo, sa totoo lang, kahit single ka, dapat meron kang ipon, may savings ka. True. Yan ang importante sa atin talaga. Sa totoong buhay, importante talaga yan. Kasi pag ikaw ay dumating sa punto, nag-asawa ka, True. at nagkaroon ng problema kayo, saka huhugot ng pera. Totoo. Saka kukuha ng pangsustento. Oo. Diba? Yun yung inaano ko doon. Doon pa lang medyo extra doon eh. Oo. Wag mo isusuko lahat. Dapat may savings ka rin. O di kaya naman, kung wala kang savings, meron kang side hustle partner. Pwede, oo. Diba? Yung tipong pagkukunan mo ng pera mo kapag ka nagkalukot-lukot na ang mga sitwasyon. Diba? Kasi hindi mo talaga masabi ang buhay. O, tingnan mo, sa normalan na buhay, bigla nagkaroon ng krisis. Yes. Kung wala kang pinagkukunan o wala kang savings, paano na? Nga. Tawag doon. No? Diba? Yun ang doon. Yun yung pinaka-importante talaga. Kasi tama ka doon, partner. Sabi mo, hindi mo alam ang mangyayari sa mundong ito, lalo na sa relasyon. No? True. Magjowa man o mag-asawa, darating talaga may mga pagsubok na talagang may magbabaray na sa labas. Oo, naririnig ko na ha. Pasabi nga, pahinto nga muna, pasabi sa mga interns natin. Papasok dito eh. Oo. Pero hindi ko alam kung sa ating mga listeners ay naririnig nila. But anywho, partner, sabi nga nila, kailangan mo mag-ipon ng pera so that you can get out of situations you don't like. Oo. Diba? Okay. Well, going back naman doon sa sitwasyon na nangyari sa birthday ng kanyang mother-in-law na, well, yung babae naman is a host, no? Oo. Baka yun naman talaga yung trabaho. Kaya pala ang ganda-ganda niya. Or may nakita ba siyang something or na talagang... Naging close daw at the end of the event. As in, nag-warm. As in, super warm. Tapos nagbeso-beso pa daw. Doon lang sa asawa. Doon sa lalaki sa asawa lang? Oo, hindi sa kanya. May mali. Oo, mali nga. May mali. Talagang ikaw mismo makakaramdam niyan. At bakit hindi ka binaso-beso? Parang harap-harapan naman na siyang binabastos. Oo, binastos siya doon. Sakit naman. Kung sa'yo nang galing yan, partner, sa'yo nangyari pala yan, anong gagawin mo? Ako yung binastos? Oo. Ako yung babae. Harap-harapan kang ginanyan. Ay, magtataka agad ako. Sabi ko, bakit?
bakit ang sweet mo doon sa asawa ko? Oo. Bakit anong meron? Oo. Kasi re-rectain mo kagad eh. Oo. Ang ginawa niya kasi hindi eh. Oo. Nanahimik siya at nakinig doon sa sinasabi ng mother-in-law niya. Oo. Well, naiintindihan din natin. In other side kasi birthday ayaw niya sirain. Sa bagay. Pero after yung birthday, yung celebration na yan, kinabukasan nag-usap sana kayo. Siguro naman ganun Kinausap yung niya. nangyari, partner. Siguro ganun Kinopronta yung niya, nangyari. bakit yan to? Nalaman niya yung, paano niya nalaman ng ex niya? Na yung babae niya. Nakita sa cellphone na parang buti hindi nakahalata yung asawa mo, no? So may ganyan. conversation. Oo. Kaya So, pala. Alam mo na, confirmed. Oo. Oo. Eh, magaling mag-host. Magaling din. Magaling din. So, sideline. Oo, nakakaloka. Yun pala yun. Oo. Pero alam mo, ako naniniwala talaga ako, partner, na kapag ganyan, harap-harapan ka ng hindi nire-respeto, talagang dalhin mo na lahat ng gamit mo, isama mo yung anak mo, tapos umalis kayo Totoo. dyan. At kakampi pa ng asawa mo yung mother-in-law. Oo. Yung nanay niya. Mahirap talaga ever since, partner. Diba? Mahirap talaga ever since yung nakikisama ka sa in-laws. Yun nga sinasabi ko. Kaya sasabihin ng iba dyan, I'm sure yung mga magko-comment dyan, bumukod kasi kayo, tumayo kayo sa sarili nyong paa. Pero 'di ba? Yan ang napakahirap na ano. Yun ang pinakamahirap na talagang kumbaga sitwasyon actually. Dahil nga kung ang budget nila ay sakto lang sa kanila, hindi pa kayang afford na bumili ng bahay or kahit nga ultimong magrenta eh. Hindi kakayanin kasi nga medyo yung lalaki yung nagtatrabaho lang kasi yung babae, sinuko niya na, di ba? Pati yung perla sa sinilangan. Hoy! Ay, mali! All out eh. All in, sinabi niya gano'n. So, ang ano nito, ang masasabi natin sa kanya, decision mo to. Kung karapat dapat pa bang ipagpatuloy mo, hindi. Kasi, pangit naman kung sabihin ko sa'yo na hiwalay mo agad. Kasi diba, alam mo, may pruweba na partner eh. Kasi kung mga mamaya magtiti siya doon, dahil nga't wala siyang kaperahan, paano mabubuhay ang anak niya? Alam mo, kailangan mo itong i-open up sa mga taong close sa'yo. Diba? Mga taong maaaring makatulong sa'yo. Especially sa parents mo. Pamilya niya, parents niya. Sa panahon na ganito, kailangan mo talaga ng tulong. Kung ako yan, ay hindi ako magtitiis, partner. Kahit siguro, exit na agad. Exit ako agad ako, hanap ako ng paraan para makakuha ng pera, tapos exit ako dyan. Kahit makitira ako sa kung kanino man, basta makaalis lang. Or kahit bumalik ka sa parents mo. Definitely. Yun ang unang resort. Babalik ka sa bahay ninyo. Kumbaga, back to scratch ka eh. So, kailangan panibagong buhay na naman. Kahit makisiksik lang kami ng anak ko doon sa bahay na yon. Basta tanggapin niyo ulit kami, lahat gagawin ko. And for sure naman, wala namang ina na talaga namang kumbaga pagkaalis pagpapahinga pa hindi. Kaya kagad dyan. Naintindihan ko naman yun dahil may pinag-aralan ka naman, letter sender, kaya mo yan. Kasi parang sa kapag gumawa ng paraan para makaalis dyan, patuloy ka nilang tatapakan. Kasi harap-harapan alam ng buong pamilya, tapos ikaw lang yung walang kaalam-alam. Diba? So, alam mo yun, if they can't give you the respect that you need, then give that to yourself. Diba? Kasi, diba, ikaw na lang makakapagbigay nun sa sarili mo, walk away from that family. Yes. Kasi obviously, hindi ka nila love. Ayun nga. Kumbaga parang, ano ka doon? Anong Palamuti. Yun. Ang gagawin mo doon sa bahay lang o ginagawa mo o estado mo doon, parang wala eh. Parang basahan. Kasambahay. Oo. Parang ano ka lang doon, hindi ka tinuring na asawa eh. Diba? Kasi hindi ka nire-respeto. Kaya alam mo, sa panahon ngayon, partner, or sa bagay, kahit kailan naman, napakalaking blessing, but underrated na blessing, yung magkaroon ka ng in-laws na napakabait sa'yo. Diba? Swerte, kumbaga parang jackpot ang tawag doon. Yung tipong meron kang mother-in-law na ipagluluto ka, asikasuhin ka din. At re-respetuhin ka. Re-respetuhan ka rin, ganyan. It's an underrated blessing, no? Hindi lahat ng tao pinag-uusapan yan. Pero kapag meron kang mother-in-law, father-in-law, at mga sister, brothers-in-law na talagang parang kapatid ang turing, hindi iba ang turing sa'yo. Totoo yan. Ay, Diba? jackpot ka kasi diba, halos lahat. Hindi ka naman, siguro sa 100%, may mga 60 to 70% ang kadalasan nakakaawa yung mother-in-law, father-in-law. Ayun nga, yung mga sister and brother-in-law. Lahat yun, ganyan. Pag ganyan, perfect, may nakita kang ganyan. Swerte mo, tol. Diba? Ang lupit mo doon. Minsan naman, ang problema, partner, pag sobrang bait na mga in-laws, yung asawa mo ang may problema. Diba? Sabi nga napansin mo yun? Sabi nga nila, wala namang perfecto eh. Diba? Diba? Yung tipo pero at least madali mo siyang may ayos. Oo, totoo. Kasi sa totoo lang, ang pinakamatinding kalaban ay yung mother-in-law, father-in-law. Totoo, yan eh. diba? Lalo na't kung wala ka pang tira o tahanan o wala pa hindi pa kayo nakabukod. Ano pa rin kayo, nakikitira sa in-laws mo. O di ba parang
Teka lang, sila yung mayor doon. Oo. Kayo ay There can only nakikisama. one queen and one king Oo. sa isang bahay. At rules nila ang susundin mo. Diba? Ay, nako. Well, speaking of eto naman. Ito na, rules natin. Sa akin naman sige, kung anong magiging decision mo, huwag mong, kumbaga, respeto rin sa sarili mo. Oo, respetuhin mo yung sarili mo. Lalo na may anak ka. So, dapat maging model ka sa anak mo. Kung arapan ng ganyan nangyari, di exit ka na. Exit okay na yan. Pack up ka na. Oo. Huwag mo na ipilit kasi nga mas lalo ka pa masasaktan. True. Hoy, itutuloy natin yung kwentuhan online. Puntahan niyo po kami facebook.com/energyfm1067. At sa lahat po ng mga nasa radyo, balik tugtugan po muna tayo. Mahal ko Panggako, baby ko, ha? At sa mga nandyan, huwag kayong mag-alala, babasahin po namin sa Facebook page po sa Energy FM. Babasahin po namin. Huwag kayong alis, dyan lang kayo. Yes, dyan lamang po kayo, Panggana. Kasama niyo po kanina pang 4:00 ng umaga. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo is DJ. Ako pa si Jimbo. At syempre naman, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Hanggang huwag sabihing radyo. Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.